Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to bake carrot cupcakes. So, tamang-tama po ito sa mga merong anak na mahilig sa sweets pero ayaw kumain ng gulay. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating carrot cupcakes ay unahin po muna natin yung mga ingredients na kailangan natin for the carrot cake. For our first ingredient, ang kailangan natin ay 1 cup ng all-purpose flour, 3/4 or 3/4 cup ng sugar, 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng baking soda, 1/4 teaspoon ng salt, 2 large eggs, 1 teaspoon ng cinnamon, half a cup ng canned crushed pineapples, drained. So, ito po yung crushed pineapples na nakalata. So, i-drain natin yung pinaka-juice niya bago natin gamitin dito sa ating recipe. 1 cup ng grated carrots, half a cup ng desiccated coconut. So, ito po yung ginagamit natin sa coconut macarons natin. Half a cup ng chopped walnuts, 1 teaspoon ng vanilla, 1/3 cup ng canola oil, at ang last ingredient po natin para sa ating cake ay 1/3 cup ng liquid na buttermilk. But since ang gamit ko po ngayon ay yung powdered buttermilk, I'm just going to use 1 tablespoon plus 1 teaspoon po nitong ating powdered na buttermilk, and then I'm going to mix it with 1/3 cup ng water. So, kung gagamitin nyo po ay yung liquid na buttermilk, you don't have to mix it with water anymore. So, just use it as it is. Kaya lang po, since powder nga ang gamit ko ngayon, I have to mix it with some water. Para naman po sa ating cream cheese frosting, ang mga kailangan natin ay 1 cup ng powdered sugar, 1/3 cup ng butter, softened, 1 teaspoon ng vanilla, and 1 8-ounce package ng Philadelphia cream cheese, softened. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. So, before mixing, ipe-preheat muna natin itong ating oven. So, isa-set natin ito sa bake. And then, isa-set natin yung ating oven temperature to 350 degrees. So, gagawin muna natin yung ating cake batter. So, what I have here is a medium-sized bowl at dito ay pagsasama-samahin natin yung ating mga dry ingredients. So, unahin natin yung ating flour, yung ating baking powder, yung ating salt, yung ating cinnamon, and our buttermilk. So, kung ang gagamitin ninyo ay yung liquid na buttermilk, hindi nyo muna isasama dito yon. So, later yon, pagka na-mix na natin yung ating mixture. But since ang gamit ko nga ay powdered na buttermilk, isasama na natin dito sa ating dry ingredients. And then, i-stir lang natin ito together hanggang sa mag-blend itong ating dry ingredients. And then, kapag na-mix na to, isi-set aside muna natin. I cracked the eggs dito sa ating bowl at ngayon ay i-beat natin ito hanggang sa maging frothy. Next, i-add natin slowly yung ating sugar. Kung ang gagamitin ninyo ay liquid buttermilk, now is the time to add the liquid buttermilk dito sa ating mixture. And then, isasama na rin natin yung ating vanilla. And then, i-beat natin ito ulit. Next, i-add natin dito yung ating flour mixture. So, unti-unti natin i-add yung ating flour and then i-beat natin after each addition. Yung ating baking soda, nilagyan natin ng kaunting water and then dinilute natin or hinalo natin hanggang sa matunaw and then isasama natin din ito dito sa ating mixture. And since ang gamit ko nga ay powdered buttermilk, I'm also going to add 1/3 cup ng water dito sa ating mixture. But if you're going to use nga yung liquid na buttermilk, you don't have to add water. And then, i-beat natin ulit hanggang sa ma-mix ito ng mabuti. Next, ipo-fold in natin dito sa ating mixture yung ating pineapples. Sasama na rin natin yung ating grated carrots.
yung ating desiccated coconut, pati na rin yung ating chopped walnuts. So, kung ayaw ninyo lagyan ng nuts itong inyong carrot cake, po pwedeng huwag nyo ito lagyan. So, this is an optional ingredient. So, imimix lang natin ito hanggang sa maging well-blended ang ating mga ingredients. And then once nahalo na ito, pwede na natin itong ilagay dun sa ating cupcake pans. To bake your cupcakes po, pwede tayong gumamit ng regular size na cupcake pans at pwede rin naman yung mini muffin pans. So nasa sa inyo kung alin ang gusto nyong gamitin para dito. So today we're going to use both. Meron tayong malalaking cupcakes and then meron din naman na maliliit. So ilaline lang natin ito with paper liners. And then ipi-fill lang natin ito with our butter. So, wag punong-puno yung ating ilalagay na butter kasi pagka ganun, masyadong aalsa yung ating cake. Or sobra doon sa ating paper liner. So, about mga 2/3 full or 3/4 full siguro po pwede na. So, the same din dun sa ating malalaking cupcake tins. Lalagyan din natin ito about 2/3 full ng ating butter. And this is now ready to go dito sa ating oven. So, napreheat na natin itong ating oven at ready na tayo ilagay yung ating cupcake sa loob. So, ilalagay lang natin ito sa middle rack ng ating oven. And then, nahayaan lang natin ito na mag-bake. So, after mga 12 minutes, i-check natin yung ating mini cupcakes. So, to check kung luto na ba, mag-insert tayo ng toothpick sa gitna. And if it comes out clean, ang ibig sabihin nun, luto na yung ating mini cupcakes. So, alisin na natin bali yun sa oven. And then, iiwan natin yung ating malalaking cupcakes hanggang sa maluto ito. So, it's been about 22 minutes. So, check na natin itong ating malalaking cupcakes. So, insert tayo ulit ng toothpick sa gitna. And if it comes out clean, ang ibig sabihin nun, luto na rin itong ating malalaking cupcakes. So, pwede na nating patayin yung ating oven. And then, alisin muna natin ito from the oven at palalamigin natin. So, after natin alisin from the oven itong ating cupcakes, ilalagay natin ito sa wire rack at hahayaan natin na mag-cool down completely. So, habang hinihintay natin na mag-cool down yung ating cupcakes, gagawin naman natin yung ating cream cheese frosting. So, inilagay ko na dito sa ating bowl yung ating cream cheese. And then, isasama natin dito yung ating softened na butter. So, ibibit lang natin sila together. And then once na-mix na natin yung ating cream cheese and butter together, i-add naman natin yung ating powdered sugar ng paunti-unti. And then ibibit natin ulit after each addition. So huwag nyo rin kakalimutan i-scrape yung gilid ng inyong bowl from time to time. At ang last na i-add natin dito is our vanilla. And then, i-mix natin ito ulit. So, ito na ngayon yung ating cream cheese frosting and we can use this ng ganito doon sa ating cupcakes. Pero alam nyo naman ako, gusto ko kasi yung medyo may design at may kulay ng konti. So, ang gagawin natin dito is kukuha tayo ng kaunti from our frosting mixture. And then, ilalagay natin dito sa isang maliit na bowl. And then, kukuha pa tayo ulit ng kaunti. And then, hihiwalay natin ulit ito sa isa pang bowl.
So, nagtabi tayo or naghiwalay tayo ng tigkakaunti ng ating cream cheese frosting kasi ang gagawin natin dito is kukulayan natin ito. So, since we're making carrot cake, lalagyan natin ng carrot design yung ibabaw ng ating cupcake. So, dun sa mas maraming inihiwalay natin na cream cheese frosting, maglalagay tayo ng red na food color. So, kaunti lang. And to that, mag-a-add tayo ng yellow na food color. So, we're going to make orange. So, i-mix lang natin ito hanggang sa ma-achieve natin yung pagka-orange na gusto natin dito sa ating frosting. So, kung kayo ay talagang nagde-decorate ng cake, pwede nyo itong isalin sa isang piping bag kasi gagamitin nga natin ito na pang-decorate dun sa ating cupcakes. Ngayon, kung hindi naman kayo talaga nagde-decorate ng cakes, pwedeng wag na kayong bumili ng mga piping bags. So, ang ipapakita ko ngayon sa inyo is kung paano natin ito i-decorate without using piping bag. So, what I have here is a small plastic bag. So, yung mga ziplock bags po pwede nyong gamitin para dito. So, ilalagay lang natin bali itong ating icing dito sa ating bag. And ilalagay natin sa isang side ng ating plastic bag bali. So, ipupush lang natin yung ating icing or frosting sa isang side ng ating bag. And then, isa-set aside muna natin ito. So, dito naman sa isa pang bowl ng itinabi natin na cream cheese, mag-a-add tayo ng green food color. So, yung isa kaya orange, gagawa tayo bali ng carrots mula dun sa ating orange na frosting. And then, dito naman sa green, gagawa naman tayo nung stems ng ating carrots. So, mix lang natin ito ulit hanggang sa ma-achieve natin yung color na gusto natin. So, we now have 3 different colors ng ating frosting. So, merong white, merong orange, and merong green. So, malamig na itong ating cupcakes at ready na tayo na lagyan ito ng ating icing or frosting. So, kukuha lang tayo ng kaunti ng ating white frosting na ginawa and then ilalagay natin ito sa ibabaw. And then, spread natin ito. So, hindi naman kailangan na perfect yung pagkalagay natin ng icing. And then, kukunin natin yung ating icing na kulay green at gagawa tayo ng stems ng ating carrot. So, about 3, 4, or 5 na stems po pwedeng ilagay natin dito. So, we're just gonna draw lines dito sa ating icing. And then kapag nakagawa na tayo ng stems, gagawa naman tayo ng pinaka-body ng ating carrot. Yan. So, meron na tayo ngayon na carrot design dito sa ating cupcake. So, ulit-ulitin lang natin yan hanggang ma-frost natin o malagyan natin ng icing lahat ng ating carrot cupcake. And this is how we're going to serve our carrot cupcake. So, tamang-tama po ito pang dessert o kaya naman po ay pang potluck kung may pupuntahan kayo na party. So, sana po ay nagustuhan nyo itong ating video for today at sana po ay i-try nyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.